Samantala, tiniyak naman ng Agriculture Department ang mas malawak na pagtugon sa pinsalang naidulot ng nagdaang mga bagyo at habagat sa sektor ng agrikultura. Yan ang sentro ng balita ni Elijah Canlas. Mabilis na nagpaabot ng tulong at aksyon ang Department of Agriculture o DA para sa higit 50,000 magsasakang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Umabot sa 1.7 billion pesos ang kabuoang pinsala sa sakahan, kabilang dito ang mga apektadong palay, mais, gulay at mga irrigation facility sa Central Luzon, Cordillera at iba pang rehiyon. Agad naglaan ang pamahalaan ng higit 200 milyong pisong agricultural inputs kabilang ang mga binhi ng palay, mais at gulay upang matulungan ang mga lokal na producer na makapagsimula muli. Sa pakikipagtulungan ng National Food Authority, mabilis ding naipamahagi ang higit 3,000 bags ng milled rice sa mga lalawigan ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon at Mimaropa upang matugunan ang agarang pangailangan sa pagkain. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipagpatuloy ang mahigpit na pagbabantay sa ating mga dam, tiniyak ng National Irrigation Authority sa pangunguna ni Administrator Eduardo E. Digilien na nakatutok ang kanilang tanggapan sa level ng tubig sa Pantabangan at Magat Dam. Bukod sa mga binhi at ipinamigay na bigas, naglabas ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC ng 35.67 million pesos na indemnification o danyos para sa higit 5,000 insured farmers and fisherfolk bilang pantulong sa kanilang kabuhayan. Nag-alok din ng pamahalaan sa pamamagitan ng Agricultural Credit Policy Council o ACPC ng Sure Loan Program na nagbibigay ng hanggang 25,000 pesos na zero interest loan na pwedeng bayaran sa loob ng 3 taon. Hinimok din ang mga apektadong magsasaka na makipag-ugnayan sa kanilang mga municipal at provincial agriculture office upang agad na makapag-avail nito. Kabalikat din ang Department of Agrarian Reform kung saan inaasahang tataas ang kita ng 152 na magsasaka ng Agrarian Reform Beneficiary Organization sa Ifugao matapos maghatid ang kagawaran ng 300,000 peso worth of farm machinery. Positibo naman ang pananaw ng pamahalaan sa epekto ng mga nagdaang pag-ulan na nagdulot ng pagka-recover ng nakaimbak na tubig sa mga pangunahing reservoir tulad ng Angat, Pantabangan at Magat Dam na nakatulong din sa paghahanda sa epekto ng El Nino. Sa kabilang dako ay inilahad naman ng tanggapan na naging kapaki-pakinabang ang pag-ulan dahil napakalakas at napalakas nito ang irigasyon sa ating mga sakahan. Ayon sa datos ng NIA, katumbas ng 90,000 hectares ang kayang patubigan ng Magat Dam at 100,000 hectares naman mula sa Pantabangan Dam dahil sa pag-ulan. Malaking ginhawa ang hatid nito sa ating mga magsasaka na naapektuhan ng El Nino. Sa direktiba ng DA Regional Field Offices, pinalakas pa ang logistical support sa pamamagitan ng Kadiwa Operations, Kadiwa Trucks, pop-up stores at market linkages. Nakatulong ito upang maipamahagi ang mga produkto mula Visayas, Mindanao at Cagayan Valley sa gitna ng paggalaw sa presyo ng gulay sa Metro Manila. Patuloy din ang mahigpit na pakikipag-ugnayan ng kagawaran sa iba pang ahensya at LGUs para sa mas sistematikong paghahatid ng serbisyo at shipment ng supply para siguraduhin na hindi pang matagalan ang magiging epekto nito sa mga lokal na pamilihan. Tuloy-tuloy rin ang monitoring sa presyo at supply ng mga bilihin sa merkado para mapigilan ang anumang price profiteering at mapanatili ang presyo ng bigas sa mababang halaga sa gitna ng katatapos lang na kalamidad. Elijah Canlas para sa Bayan.